May kwento ako. Lalaki ako at single. Gusto kong i-share ang karanasan ko sa inyo. Lapitin ako ng mga babae. Mga babae na may jowa na at may asawa na. Baka dahil sa edad ko yata. Tito na siguro ang tingin sa akin ng mga bagets na nagugustuhan ko. Kahit 35 pa lang naman ako. Trabaho-bahay lang ako sa araw-araw. Pumoporma dahil bumili ako ng petmalong motor. Pamporma sana para lapitan ako ng mga chicks. Kaso, parang iba ang mga napapakapit sa akin. Ano yun, kuya? May kabatch ako ng high school na crush ko noon. Kaso, may asawa at may 3 anak na ngayon. Yun lang. Nagulat ako. Nag-chat sa akin yung dati kong crush nung high school. Ang bungad pa niya, "Uy, classmate, kumusta?" Nag-reply naman ako na, "Okay naman. Eto, single pa rin." Biro ko pa sa kanya. Tapos, kinamusta ko siya. Ang tagal niyang nag-reply sa akin. Nakikita ko lang yung 3 tuldok sa messenger na nangangahulugan na nagtatype pa siya ng kanyang reply. At 5 minuto, bago niya na-isend sa akin itong kanyang napakahaba-habang reply. Ang bungad pa ng chat niya. Alam mo, nakakahiya ito. Pero gagawin ko ito para sa anak ko na may sakit ngayon. Kinukumbulsyon ng anak ko. At kailangan ko siyang madala sa ospital. Wala kaming pera dahil yung asawa ko walang kontrata ngayon sa pagmamason. Baka pwede mo naman akong pahiramin ng 10,000 pesos. Reply ko naman, Naku. Wala akong ganyang kalaking halaga sa ngayon. Reply ko. At sabi niya, wala na talaga akong ibang malapitan. Classmate, parang awa mo na. Wow, ganun talaga, may feelings yung chat. Sobrang naawa naman ako sa kanya kaya sinabi ko, sige, bukas. Ang bilis kausap ni kuya. Bukas mag-withdraw agad ako. Magkita na lang daw kami sa bahay niya. Dahil nakapunta na ako sa kanyang bahay at magkatabing Purok lang naman kami. Yan, para sa mga taga Purok 1 at Purok 2 dyan, oh. Pagpunta ko doon, si classmate naka-spaghetti strap at kitang-kita ang malulusog niyang dibdib. Naka-shorts na maiksi at kitang-kita ang kaseksihan, kaya naman hindi ko na pinatagal, inilabas ko na. Hinugot ko agad-agad ang malutong-lutong, bagong-bago pa at masarap pang ipanghampas sa mukha. Ang kailangan niya sa akin na 10,000 pesos. Yun naman ang motibo ko sa pagpunta sa kanila. Kaya paalis na ako. Patalikod na ako. Hinawakan ni classmate ang kamay ko na pinipigilan ako sa pag-alis. Mamaya pa ang uwi ng asawa ko. Sabi niya, paano ba kita mapapasalamatan? Ala! Hindi ko alam ang isasagot ko kay classmate. Hinatak niya na lang ako sa kwarto nilang mag-asawa at nilak ang kwarto. Pinaupo niya ako at ibinaba ang saplot ko. At
niluhuran ako ng classmate ko. Minerienda ni classmate ang suman ko. Umalis na ako pagkatapos. 3 buwan na ang nakalipas. Hindi na niya ako binalitaan. At di ko na rin siningil si classmate. Ni hindi na rin ako nangulit. Dahil yun na yata ang kanyang kapalit.